Magandang hapon mga bata! Welcome sa ating online children's meeting. Magandang hapon din po sa mga parents, guardians at shepherds na kasama natin ngayon. Ako nga pala si Kuya Billy. At ako naman si Kuya Jason. Ngayong hapon, tayo ay nasa episode 175 na sa ating pag-aaral sa Salita ng Diyos. Ang ating kwento ay makikita sa huling aklat ng Lumang Tipan o Old Testament. Alam nyo ba kung anong aklat ito? Tama! Yan ay Malakay. O, bago tayo magpatuloy, sabayan nyo muna kaming umawit. Sa mga nakaraan na mga kwento, narinig natin tungkol sa bayan ng Diyos. May mga taong ginagamit si Jehovah upang maghatid ng balita sa mga tao. Mga bata, naaalala niyo pa ba kung ano ang tawag sa mga taong ito na nagsasalita para sa Diyos? Tama! Sila ang mga prophets o mga propeta. Sa ating kwento ngayon, ay maririnig naman natin ang mensahe ni Jehovah sa kanyang bayan sa pamamagitan ng propetang si Malakay. Kung naaalala ninyo, nabihag sa loob ng mahabang panahon ang mga Israelita sa lupain ng Babylonia. Pero ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako na sila ay ililigtas mula sa kamay ng mga taga roon at ibabalik sila sa lupain na ipinangako ng Diyos sa kanila. Nang sila ay nasa kanilang lupain na kung saan sila dinala ng Diyos, sa halip na tumanggap ng pagpapala,
ay naging mahirap ang kanilang pamumuhay. Hindi sila naging masaya at matapos ang mahabang paghihintay, sila ay nagkaroon ng pagdududa sa pag-ibig ng Diyos. Tinanong nila kung tunay ba silang iniibig ng Diyos. Dahil dito, isinugo ni Jehovah si Malakay upang magsalita sa kanyang bayan. Sinabi ng Diyos sa kanyang bayan na iniibig niya sila. Subalit, ang sagot nila sa Diyos ay kung paano silang inibig ni Jehovah. Pinaalala ni Jehovah sa kanila kung paano niyang inibig si Jacob na kanilang ninuno, sa halip na si Esau na kanyang pinabayaan. Sa pagsasalita rin ni Malakay sa mga tao, ay inilantad niya ang kanilang mga kasalanan na pumigil sa Diyos ng pagpapalain sila. Isa na rito ang paghamak nila kay Jehovah at pagdungis nila sa kanyang dambana. Tinanong ng bayan kung paano nila ito nagawa. Sinabi ni Malakay na ginawa nila ang mga ito sa pamamagitan ng pagsuway ng mga saserdote sa Diyos. Ang mga saserdote sana ang mga nangunguna sa pagsamba kay Jehovah. Subalit, sa halip na mag-alay ng mga pinakamainam na mga haing ayop sa Diyos, ang kanilang mga inaalay ay ang mga hayop na pilay at may sakit. Taliwas ito sa inutos sa kanila na ialay ang pinakamainam sa Diyos. Dahil dito ay hindi nasiya ng Diyos. Inahayag din ni Malakay sa taong bayan ang iba pa nilang mga kasalanan na hindi nila natantong hindi ikinalugod ng Diyos. Sinabi ng Diyos na magpapadala siya ng isang sugo upang ihanda ang daan sa kanyang unahan at na siya ay darating upang magdala ng katarungan. Bagamat maraming kasalanan ang kanyang bayan sa kanya, sinabi pa rin ni Jehovah na sila ay manumbalik sa kanya at nagtanong ang mga tao kung papaano. Sinabi ni Malakay na ninakawan nila ang Diyos. Hindi kasi nila ibinibigay ang ika-10 bahagi ng kanilang ari-arian na para dapat kay Jehovah. Sinabi ni Jehovah na subukin nila ang Diyos at tingnan kung hindi ba niya bubuksan ng bintana ng langit at ibuhos ang pagpapala sa kanila. Binanggit ni Malakay ang kanilang pagsasabi na wala raw kabuluhan ang maglingkod sa Diyos at mas umuunlad pa ang mga masasamang tao kaysa sa kanila at na walang ginagawa ang Diyos para rito. At ito ang sinabi ng Diyos. Nang magkagayoy, nag-usap silang mga natatakot kay Jehovah. Binigyang pansin sila ng Diyos at pinakinggan. At isang aklat ng alaala ay isinulat para sa kanila na natakot kay Jehovah at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Sinabi ni Jehovah na ang mga nagpapahalaga sa kanyang pangalan ay magiging kanya at darating ang araw na ang masama ay masisira. Subalit, ang mga natatakot sa kanyang pangalan ay sisikat sa kanila ang araw ng katuwiran na may pagpapagaling ang mga pakpak. Sila ay lalabas at tuluksong parang mga guya sa mga silungan. Sa aklat na ito, nakita natin ang higit pang pagsuway ng bayan ng Diyos sa Kanya. Hindi nila kinatakutan ng Diyos at pinahalagan ang Kanyang pangalan. Subalit ang Diyos ay may isusugo upang handa ang daan ng isa na magliligtas sa kanila. Isa na magdadala ng katarungan. Maganda at mabuti ang pagdating niya para sa mga natatakot sa kanyang pangalan. Ngunit pagkasira naman para sa mga hindi pinapahalagahan ang kanyang pangalan. Mga bata, hanggang dito na lamang ang ating kwento. Ngayon naman ay pakinggan natin ang mga mahalagang punto. Una, dahil sa hirap na naranasan ng bayan ng Diyos, pinagdudahan nila ang pag-ibig ng Diyos para sa kanila. Tila ba nakalimutan nila ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanila? Tila ba nakalimutan nila ang lahat ng ginawa ng Diyos para sa kanila? At nakita lamang ang kanilang mga pinagdaraanan. Mga bata, ano man ang maging sitwasyon natin, huwag nating isipin na hindi tayo iniibig ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at siya ay tapat sa atin. Ang mga paghihirap ay hindi nangangahulugang pinabayaan na tayo ng Diyos. Sa maraming pagkakataon,
ito ay upang matutuhan nating lumapit pa ng higit sa Kanya. Kalawa, hindi dinakila ng mga saserdote ang Diyos sa kanilang mga paghahandog. Sa halip na ibigay ang pinakamainam na hayop sa Kanya, inihain nila ang mga pilay at may hinang mga hayop. Ang Diyos ang pinakadakila sa lahat at walang higit pa sa Kanya. Kaya karapat-dapat rin siyang makatanggap ng kung ano ang pinakamainam. Ikatlo, makikita natin sa aklat ng Malakay ang pagkakaiba ng palagay ng Diyos at ng mga Israelita. Sinasabi ng Diyos sa kanila ang Kanyang damdamin at inihahantad ang kanilang mga kasalanan. Subalit, hindi naman sumasang-ayon ang Kanyang bayan dito. Mga bata, matutunan nawa nating tanggapin ang ating mga pagkakamali at maging bukas na maituwid ito. Nais ng Diyos na tayo ay maging wasto at matuwid na gaya niya. Kaya, sa tuwing tinuturuan at itinutuwid tayo ng iba, lalo ng ating mga magulang, makinig nawa tayo at maging handang matuto. Ikaapat, hindi pinagpala ng Diyos ang Kanyang bayan dahil kiningkim nila ang mga bagay na hindi naman dapat para sa kanila. Tandaan natin na ang lahat ng bagay na tinatamasa natin ngayon ay nanggaling sa Diyos at malagudnyak tayong tinutustusan. Subalit, ang ating pagsuway sa Kanya at ang ating pagkuha sa mga bagay na hindi atin ay pumipigil sa Diyos na ibuhos ang Kanyang pagpapala. Kaya, maging tapat sana tayo sa lahat ng bagay at matuto ring ibahagi sa iba ang mga natatanggap natin mula sa Kanya. Kapag ganito tayo mga bata, mas lalo tayong pagpapalain ng Diyos at higitan niya pa ang mga naibigay niya na sa atin. Ngayon naman ay sabay-sabay nating basahin ang memory verse. Malakay 4:2. But unto you who fear my name will the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and you will go forth and leap about like well-fed cows. Story time! Isang araw, may isang manlalakbay na nakipagsapalaran sa isang malaking disyerto upang makarating sa susunod na bayan. Napakaliwanag at mainit ang sikat ng araw at ang dala niyang tubig ay sapat na lamang sa isang inuman. Sobrang tinitipid niya ito upang makayanan niyang makarating sa dulo ng disyerto. Habang naglalakad, may nakita siyang lalaki na naghihingalo na at tuyong-tuyo ang mga labi. Nilapitan niya ito at sinuri ang kondisyon. Kaibigan, ano ang nangyari sa iyo? At saan ka ba tutungo? Wala namang lakas ang lalaki na magsalita pa at napatingin na lamang ito sa lalagyan ng tubig na daladala ng manlalakbay. Napagtanto ng manlalakbay na uhaw ang lalaki at wala nang laman ang dala niyang sidlan ng tubig. Nag-isip siya kung ibibigay niya ang kanyang tubig na kakaunti na lamang. Nangangamba siya na kung ibibigay niya pa sa lalaki ang natira niyang tubig, baka siya naman ang mawala ng malay sa daan. Pero sa loob niya ay tila ba may nagsasabi na ibigay niya na lamang sa lalaki ang kanyang tubig. Dahil hindi siya mapakali na hindi ibigay ang kanyang tubig, binuksan niya ang kanyang sidlan at pinainom lahat sa lalaki ang laman nito. Gumaan ang loob niya at nagkaroon din ng lakas ang lalaking nakahandusay kanina lamang. Salamat kaibigan, sabi sa kanya ng lalaki. Nagmula pa ako sa malayong lugar. Pero hindi ito yung unang pagkakataon na ako ay dumaan dito. Naubusan ako ng tubig dahil kinuha ito ng mga masasamang loob na aking nakasalubong. Halika at may ituturo ako sa iyo. Sumunod ang manlalakbay sa lalaki kahit na wala siyang pamatid uhaw na natira. Maya-maya pa'y isang oasis ang kanilang nakita. Matapos pala manakawan ang lalaki ay patungo na sana siya sa oasis na iyon. Subalit, inabot siya ng sobrang pagkauhaw at nawalan na ng malay sa daan. Tuwan-tuwa ang manlalakbay sa kanyang nakita. Tumakbo siya ng mabilis papunta sa tubig at nagtampisaw pa rito.
Pinuno niya ng tubig ang kanilang mga sisidlan at masayang naglakbay muli. Sa loob niya, mabuti na lamang ay ibinigay niya ang kanyang tubig. Kung hindi, marahil siya rin ay hindi na kayaning makarating sa dulo ng disyerto. Mga bata, pinagpapala ng Diyos ang mga mapagbigay. Huwag tayong matakot na ibahagi sa iba kung ano ang meron tayo. Ang lahat ng bagay na ating natatanggap ay nagmumula sa Diyos. At mas pinagpapala at binibigyan niya ang mga kamay na mahilig ring magbigay. Hanggang dito na lamang ang meeting natin. Sa susunod na Sabado ay magkikita-kita tayong muli upang subaybayan ang mga kwento sa Biblia sa ganap na alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa ating online children's meeting. Para naman sa mga episodes na gusto ninyong muling pakinggan, pumunta lamang kayo sa YouTube at isearch ang CIM Online Children's Meeting. Doon ay makikita nyo lahat ng mga kwentong natalakay natin at mga kantang inawit natin sa bawat episode. Maaari din kayo mag-invite ng inyong mga kaibigan upang sila ay makarinig ng salita ng Diyos. Huwag niyo rin kakalimutang manalangin at magbasa ng Biblia at tumawag ng "Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus!" Dahil kapag ginawa ninyo ang mga ito, kayo ay magiging mga mahusay!